Ano ba yung legalities ng company na yan? Ba't ba kami sasali dyan? Legal ba yan? Yes, of course guys. Ganito lang po yung isang pagsisimula ng negosyo. I am assigned also at the license section of the city government. No? Alam nyo guys, pag saan po kayo kumuha o saan po kayo nagpatayo ng inyong negosyo, doon po kayo magsikuha ng mga permits niya. And itong company natin ay may tinatawag tayo na Certificate of Annual Report na kung saan siya po ay nagbabayad ng tax and fees doon sa Florida, USA. Siya po ay talagang hindi bogus na company. Siya is isang corporation, no? Yung address po niya, Indianatown Road, Jupiter, Florida. Yung kanyang pangalan, Officer Director si Glensky Benjamin. May FEI number, yan, lahat-lahat. Kadami guys, na file ito noong April 19, 2022. That is a one form of legality. Mamaya sasagutin ko, bakit wala pa tayo dito sa Pilipinas? Malalaman nyo mamaya. Okay? Ito pangalawa, meron tayong Electronic Articles of Incorporation. Electronic siya in the sense that hindi siya hard copy para mapublish sa buong mundo in 200 countries. And nakalagay dito sa Articles of Incorporation dahil siya ay corporation, no? The purpose for which this corporation Live Good is organized is any lawful business. Guys, ginawa ni Ben yung kanyang corporation just to make sure meron siyang Articles of Incorporation na numpa sa harap ng batas na yung gagawin niya po lawful business lang. Eh huwag kayong mag-alala guys, we are not illegal or sabihin nating bogus. May mga legalities tayo. Pangatlo, ang US na sitting guys, especially yung Florida, lahat po, napakaganda ng setup nila. Lahat po nagre-renew ng mga business license at nag-a-apply na bago. Lahat po dumadaan dito sa sunbiz.org. Yung sunbiz.org guys, ito po yung talaan po ng mga legit at existing corporations sa Florida, USA. Napakaganda doon sa kanila guys dahil pag gusto mo i-research ang isang company kung meron bang permits, illegal ba siya o legal, just go to the sunbiz.org. Guys, pinuntahan natin yung sunbiz.org and we found out that Live Good Corporation is an online business po, nagbabayad ng state and federal tax at registered po siya sa tinatawag nating SBA or yung US Business Administration. Nakatala po dyan, detailed by entity name, Live Good Supplements Incorporated, title po o may-ari, Glensky Benjamin. May mga annual reports 2022 and 2023 na pinag-process niya, pinrases. May officer and director. Guys, yung negosyo mo kung saan ka nagsimula, doon ka dapat mag-start kuha ng mga permits. And honestly guys, nung una nagduda ako, pero as I go on with sunbiz.org, grabe guys, lahat ng mga negosyo doon sa Florida ang Live Good po andon. So wala inyo sa isip nyo yung mga sinasabi nilang hindi tayo legal. And ito pa guys, no, ngayon sabi ko kanina, yung mga company ba na on ni Ben Glensky, andyan pa? Guys, tingnan nyo lang sa Sunbiz. Sunbizcorporation.org yan. Si Ben nakaregister po sa kanya, ito yung mga pangalan ng negosyo na na-put up niya sa US. Guys, hindi ko lang sure kung lahat ito existing pa ba kasi yung iba dito bininta niya din yung mga rights. Simulan natin. Yan yung una yung natatag. Marine Service Pros, Marine Central LLC. Yan, may-ari, Glensky Benjamin. Destination Travel Resorts, Valentos. Yung Valentos ata guys, nabenta niya na yung rights. BGTG Properties, BGTG Properties LLC, Bad Enterprises, yan, Fitness Center Jupiter, Eagle Mars Incorporated, Live Good Supplements Incorporated, Blowwave Marketing, Rich Education Center LLC, Jupiter Soccer Incorporated, Y9, Art Connecticon, Equisits by Freda, and United Diamond Manufacturers Incorporated. Guys, kung makikita nyo ito guys, talagang makikilabutan ka. Kapag si Ben Glensky guys ay isang fly-by-night na tao o lulubog lilitaw, hindi niya po yan ma-put up. Guys, as I've told you a while, Ben Glensky is a business tycoon. Si Ben Glensky po, bago sinimulan yung Live Good guys, talagang parang bubong na lang si Live Good. Yung 4 na haligi, talagang na-put up na it's because napakarami niya ng company.
Ngayon guys, bakit marami namang tumitira kay Livegood na sa kabila ng mga legalities natin at yung background ng ating may-ari talagang hindi basta-basta. Binabato tayo guys dahil alam nilang matataob yung mga company nila sa atin. Kung hindi naman matataob, talagang mababawasan yung kanilang sales. Dahil si Livegood guys, napakaganda ng kanyang tinatawag na marketing plan. Si Livegood guys parang mangga na hitik sa bunga binabato. Guys, bakit napakaganda ni Livegood? First time in the history of the network marketing, subscription business, pinasok sa MLM. MLM, subscription business yung product niya. At nakapagbigay ng maraming kita sa mga affiliates. At sa loob ng isang taon, sobra 1 milyon na po tayo. At nasa 200 countries na. Guys, pag hindi pa kayo sumali, talagang mahuhuli na kayo. Guys, Livegood is a trending business. Yung tinatawag nating patok sa takilya ngayon, lalo na sa online. Bakit? Ito nga sinasabi ko, paliwanag ko mamaya sa inyo. Subscription business, pinasok sa MLM. MLM, naging product niya subscription business. Na kung saan guys, napakaraming kumita ng malalaki. Guys, dito talaga ako unang nakumbinsin ni Livegood. Sa napakadami ba namang kumikita in just a matter of 3 to 6 months, merong 5 digits, 6 digits na kumikita. Guys, hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino sila. All you have to do is to sign up, bumalik doon po sa mga nag-invite sa inyo mamaya. Okay? I will check first kung talagang naririnig pa ba tayo. Just pakilagay naman ng diamond po na dyan. Ano ba yan? Emoticons ng diamond. Pakilagay naman po. Baka hindi na ako naririnig. Okay, from Jocelyn, thank you. Pakilagay ng diamond, baka si Jocelyn na nakikinig. Guys, marami tayong from Martha. Marami tayong pasabog ngayong gabi. Gloria. Lahat ngayon malalaman nyo kung bakit talagang fired up na ako kay Livegood. 150% sold out tayo. Lani Marquez, okay. So tuloy ako. Guys, yan ang sinasabi ko sa inyo. Livegood, talagang solid yung foundation. It's because of this company ni Ben Glinsky. Like, kung saan kayo na mag-research kung ayaw nyo pang maniwala. Guys, ngayon, next slide tayo. Ito yung napakaganda. Just hold on. Huwag kayong bibitaw dahil ngayon nyo lang ito mapapakinggan. Itong next slides natin. Okay? Yan. Ngayon, ang tanong, bakit why Livegood is not paying withholding tax in the Philippines? Kasi marami na ako guys narinig ganito. Makinig kayo dyan. Ang laki-laki ng company nyo, bakit hindi kayo nagbabayad ng tax sa Pilipinas? Baka ipasara kayo. Guys, itong sasabihin ko ngayong gabi sa inyo, hindi galing sa akin. According to our guest, CPE po siya, si Sir Ariel. Kasi guys, ganito, pag yung company mo kumikita sa isang country, you have to pay the withholding tax. Ano daw yung withholding tax? Yan po yung ibabayad mo sa BIR ng Pilipinas dahil po kayo ay yung company natin kumikita. Ngayon, bakit hindi siya bumabayad pa? Doon sa Florida, USA, halos lahat every year bayad siya. Bakit sa Pilipinas wala siyang withholding tax? Yung withholding tax guys, yan po yung binabayad ng company pag na-put up sa Philippines dito sa BIR dahil po siya ay kumikita. Di ba? Kapag tinanong kayo, nagbabayad ba yung Livegood sa Pilipinas? Anong sagot po natin? Ito. Answer. Livegood is not paying taxes pa sa Philippines dahil because Livegood is not a entity here in the Philippines. Hindi pa po siya guys independent company na may physical appearance dito sa Pilipinas. Pag sinabing entity guys, siya po, ang definition ng entity, tingnan nyo dyan sa inyong mga thesaurus o dictionary, yung entity po na tinatawag, siya po ay may legal personality. Just like corporation or partnership na negosyo. Ngayon,
si LiveGood hindi pa entity. Kaya sabi ni CPA Ariel, hindi pa tayo o hindi pa si LiveGood magbabayad ng withholding tax sa Philippines because hindi pa siya isang entity. Pag entity guys, merong tinatawag na legal personality, merong physical store at nagfa-function dito sa Pilipinas. Guys, bakit tayo hindi maniwala dito sa aking sinabi ngayong gabi? Ito po ay galing sa isang expert na CPA. Kaya guys, talaga ako yung nagtanong sa kanya doon sa ating Zoom. Sabi ko, sir, LiveGood should pay withholding tax in the Philippines dahil kumikita siya sa mga Pilipino. Hamakin nyo guys, kadaming yumaman dito sa Pilipinas dahil napakarami tayo dito na sumali kay LiveGood. Ngayon yan ang tanong, bakit hindi siya nagbabayad ng tax? Simple lang yung sagot ng CPA. LiveGood is not paying a tax pa because LiveGood is not a entity here in the Philippines. Wala pa siyang legal personality as business or as tao. Wala pa siyang physical store at hindi mo pa siya nakikita. Grabe naman yan guys. Parang multo pa siya. Hindi mo pa siya nakikita. Magbabayad ka na ng tax. So guys, talagang sold out ako sa sinagot ng isang CPA. Bakit guys? Bakit ako sold out? Nagtanong din ako sa isa kong CPA na classmate. Yun din ang sagot niya. Yung tinatawag na entity, may legal personality, merong physical attributes at nag-ooperate physically sa Philippines. Kaya guys, kayo dyan ngayon dito sa LiveGood, huwag kayong matakot. Gawin nyo si LiveGood araw-araw. Dahil according sa isang CPA na magaling, CPA lawyer ba yata si Coach Ariel? Kung nakinig lang kayo, ako talaga yung unang nagtanong dyan. So ngayon guys, maliwanag pa sa sikat ng araw. Galing sa isang CPA. We are not forced, or LiveGood is not forced to withhold tax here in the Philippines because he is not an entity here in the Philippines. Maliwanag? Oh, maliwanag ba? Kung narinig nyo naman, type ng yes. Kung narinig nyo po, type lang ng yes. Kung bakit hindi pa nagbabayad si LiveGood, no? Type ng yes. He is not paying the tax because he is not an entity here in the Philippines. Entity means you have the legal personality, physical store, and you operate physically in the Philippines. Maging tao ka man, corporation, or partnership ang negosyo, you need the entity. Ibig sabihin, nagkatayo na yung negosyo mo. So guys, ako po'y nagsasabi in behalf of Sir Ariel na CPA, 100% LiveGood is legal in the Philippines. Ngayon, tanong, paano sir kaming kumikita sa LiveGood? O makinig kayo dyan, yung mga big time diamonds. Hindi, alam na rin nila to. Yung mga ano dyan, big time platinum. Paano tayo na mga affiliates maging legal na humahataw ng LiveGood? Paano natin i-prove na tayo'y legal na affiliates? O makinig, paano daw natin ngayon ma-prove na tayo legal affiliates? At paano po ang gawin natin para hindi ma-discarrel yung negosyo natin kay LiveGood? O, ano daw sagot? O, ito. Ito yung sagot dyan natin. Oh, para po tayong mga affiliates, lalo na yung diamond at platinum na maraming kita, no? Magbabayad tayo ng tax. Those who are earning daw, according to CPA Ariel na magaling na CPA, no? Para maging legal yung transaction natin kay LiveGood dahil kayo kumikita ng malaki kay LiveGood, anong gawin? You should pay your business income or business tax. That is 12% VAT or the 3% percentage tax. Oh, so ngayon maliwanag. Ibig sabihin, yung LiveGood company sa Pilipinas ay hindi nagbabayad ng tax dahil siya ay wala pang entity name. Pero kayong mga affiliates dyan, oh, mga diamonds yan, makinig. Yung ano dyan,
Yung mga platinum na kumikita ng paldo-paldo. Coach Jericho, Coach B, at saka si Coach Dens. Coach Dens, makinig kayo. Para maging legal na yung transaction nyo kay LiveGood, kayong kumikita o ang affiliates na mga kumikita ay dapat magbayad ng business tax or itong tinatawag natin na percentage tax. So, yan. Alam nyo guys, nung nalaman ko ito, I truly believe in this topic na ni Coach Ariel na CPA. Bakit guys? Talagang tinanong ko ulit ito sa isang CPA. And they have the same sa answer sa tanong ko. Guys, alam nyo, sa totoo lang, tayong mga affiliates ay may responsibilidad. Tayong kumikita ng malalaki ay may responsibilidad sa BIR para yung ating negosyo na LiveGood sa Pilipinas ay matawag nating 100% legal. Anong sa inyo? Kaya kayong kumikita dyan ng malaki, magbayad naman kayo guys ng tama, 3%. Para, guys, ang liit lang ng 3% percentage tax na yan. Kapag kumikita ka ng 1 million, magkano 3% yan? Nasa 30,000 siguro. O yun, 30,000, hindi naman 300,000, sobrang laki na yun. Guys, you know what? Ang legality ng company na kasalalay sa ating kumikita sa negosyo na to. Hindi kasalanan ni LiveGood kung tayo dito sabihing illegal. Because LiveGood is not entity pa. Tayong mga affiliates na kumikita ay dapat magbayad ng business tax or business income sa gobyerno o sa BIR or itong 3% percentage tax. Okay? Okay guys, kung nakuha yung sinabi ko, please lang type ulit kayo ng yes. Okay? Kasi kapag hindi kayo nag-type ng yes dyan, ulit-ulitin ko. Yung kumikita, okay, pag-type lang ng yes, yung kumikita dyan ng malalaki, kayo po ang dahilan para itong negosyo natin ay lalong ma-recognize dito at maging legal. Bakit? Kapag tayo'y nagbabayad sa BIR, yung BIR ngayon, magtataka. Anong klaseng company to? Napakaganda, kadaming bumabayad na affiliates o member nila. Makasali nga. Guys, alam nyo, pag kayo lahat kumikita, binabayaran natin sa BIR. Talagang guys, kayo po ay popurihin ng ating gobyerno. At yung ating company pagpasok dito sa Pilipinas ng kanyang tinatawag na center natin o yung tinatawag nating warehouse, wala nang problema guys dahil po kayo ay bayad. So guys, naintindihan ba natin? LiveGood is not an entity, pero ikaw na kumikita, ikaw yung maging illegal pag ikaw yung hindi nagbayad ng business tax o kita mo sa negosyo na to. So maliwanag? So medyo tumagal ako dito because I just want you to know na ako po as a government employee, hindi tumitigil para makita ko talaga yung totoong legality nitong LiveGood sa Pilipinas. Kaya ako talaga hinintay ko yung guest natin na isang CPA. Guys, alam nyo, yung CPA na yon, si Sir Ariel magaling yon. Talaga yung sagot direct to the point. At kung ayaw nyo pa maniwala sa isang CPA na I think nakapagtrabaho na rin si Sir Ariel sa ibang sangay ng gobyerno, guys, pag ayaw nyo pang maniwala, bahala na kayo. Ngayong gabi, ito po ay siningit ko talaga dahil talagang ito'y makakatulong dyan sa mga isip nyo at utak nyo pa na marurumi na keso si LiveGood illegal, keso si LiveGood baka ganito, keso si LiveGood baka ipasara. Guys, LiveGood is not entity. You are the one responsible of paying your tax to the BIR para 100% ikaw na affiliates ka legal. Okay? So much for this guys. I will go to the next slide. Sana naintindihan.